Tara, pag-usapan natin ang pinakabagong credit rating ng Pilipinas galing sa S&P Global. Kasi ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan nating lahat? Okay, seryosohin natin to. Kasi yung gradong yan, yung BBB+, hindi yan para lang sa mga ekonomista. May direkta yang tama sa bulsa mo, sa trabaho mo, at sa kinabukasan ng pamilya mo. Sa madaling salita, para yang 2 thumbs up o isang boto ng tiwala mula sa buong mundo. Sinasabi nito sa mga international investor na, uy, okay, maglagak ng pera sa Pilipinas, matatag yan. At yan nga ang nangyari. Kakakumpirma lang ng S&P Global na yung rating natin ay BBB+ pa rin. Ibig sabihin, kahit ano pa ang ingay sa politika, matibay pa rin daw yung mga pundasyon ng ekonomiya natin. At ito ang dapat nating tandaan. Apektado dito ang lahat. Mula sa OFW, sa may-ari ng sari-sari store, hanggang sa mga naghahanap ng trabaho. Lahat tayo konektado sa gradong yan. So ang tanong, bakit nga ba confident pa rin sila sa atin? Silipin natin yung mga tinatawag na economic armor o yung kalasag ng Pilipinas. Una sa lahat, yung inflation. Magandang balita to. Nagawa ng Bangko Sentral na pababain yan. Sa simpleng salita, hindi na ganoon kabilis yung pagmahal ng bilihin. Yung piso mo mas malayo ang nararating pagdating sa pamalengke at pamasahe. Pangalawa, isipin nyo na lang na may National Savings Account tayo. At ang laman, $110 bilyong. Napakalaking pera niyan. Sapat yan para tustusan ang mga kailangan nating i-import sa loob ng halos 8 buwan, kahit pa may mangyaring krisis sa mundo. Ganyang katibay yung panangga natin. At syempre, ang mga modern-day heroes natin, ang mga OFW. Nung nakaraang taon, bumasag sila ng record. Umabot sa $38.3 billion yung pinadala nila. Hindi lang yan numero. Yan yung dugo na bumubuhay sa ating ekonomiya, mula sa maliliit na negosyo hanggang sa malalaking kumpanya. Oo, aminin natin, medyo bumagal tayo pansamantala. Pero tingnan nyo yung nakikita ng S&P. Panalo pa rin daw tayo sa long term. Inaasahan nila na malakas ang magiging pag-angat natin sa mga susunod na taon. Okay, so ang ganda ng economic side, no? Pero may isang malaking pero dito. Kasi yung pinakamalaking banta sa lahat ng magagandang balitang yan, hindi galing sa ekonomiya, kundi sa politika. Yan na nga, nagsasalita na mismo yung mga leader ng negosyo. Malinaw na babala mula kay Joey Concepcion. Kapag nagkaroon ng gulo sa politika, para tayong barko na lulubog at lahat tayo kasamang babagsak. At ito ang dahilan. Tingnan nyo to. Sa kaliwa, yan yung gusto ng mga investor. Katahimikan, malinaw na patakaran, katatagan. Sa kanan naman, yan yung kinatatakutan nila, yung pinakalason sa investment. Gulo, walang kasiguraduhan. Simple lang ang math dyan eh. Kapag tiningnan tayo ng mundo bilang isang bansang magulo o delikado, mas mahal tayong pauutangin. Tataas yung interes na babayaran natin. So, saan kukunin yung pambayad sa mas mataas na utang? Dalawa lang ang pwedeng mangyari at parehong masakit. Pwedeng bawasan yung budget para sa mga ospital at eskwelahan o kaya naman itataas yung buwis na kinakaltas sa sahod mo. Walang ibang pagpipilian. Kaya yan, dito na tayo papasok sa isang sangandaan. May dalawang posibleng landas para sa kinabukasan ng ekonomiya ng Pilipinas at kailangan nating mamili. Sa isang banda, nandyan yung upgrade path. Kapag naabot natin yung A rating, dadagsa ang investment, bababa ang interes sa utang, at mas maraming proyekto ang magagawa. Pero sa kabilang banda, may downgrade path. Aalis ang mga investors, tataas ang utang, at baka tumaas pa ang buwis. Pero, heto yung good news. Abot kamay natin yung mas magandang landas. At ang S&P, nagbigay na sila ng reseta, ng checklist, kung paano natin makakamit yung inaasam na upgrade. So ano raw yung tatlong susi? Number 1 at pinakaimportante, political stability, katahimikan sa politika. Pangalawa, fiscal consolidation o sa madaling salita, siguraduhing kontrolado ang utang ng gobyerno. At pangatlo, kailangan ng balansing laban sa korupsyon habang sinisiguradong tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto. At para mas malinaw, tingnan ninyo itong table. Dito makikita kung gaano katotoo ang epekto nito sa buhay nyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay kung dadami ba o mababawasan ang trabaho, kung gaganda ba ang serbisyo sa ospital at eskwelahan, at kung magmamahal ba o hindi ang bilihin.
Ganyan kalaki ang nakataya. So, yung boto ng tiwala mula sa SNP, nasa atin na. Pero ang huling desisyon, nakasalalay sa kung ano ang uunahin ng ating mga leader. So, ang tanong na lang talaga na naiwan sa ating lahat, ano ang mas matimbang? Ang pangmatagalang kapakanan ng buong bansa o ang panandaliang interes sa politika?